Aminado ang pamahalang panlalawigan ng Isabela sa napakababang presyo ngayon ng palay na ibinebenta ng mga lokal na magsasaka sa lalawigan na umaabot na lamang ng 8 pesos hanggang 10 kada kilo. Ito ay kasunod ng pahayag ni Senator Robin Padilla na nagsabing nakatanggap siya ng liham mula sa mga magsasaka sa Isabela na umaaray dahil sa naturang mababang presyo. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Vice Governor Kiko Diez, sinabi niyang hindi lingid sa kanilang kaalaman ang mga pinagdaraanan ng mga lokal na magsasaka sa kabila ng mga nagdaang sama ng panahon. Aminado rin siya na walang sapat na kakayahan ng pamahalang panlalawigan ng Isabela na bilhin ang lahat ng inaning palay ng mga magsasaka sa lalawigan. Gayunpaman, sinisikap pa rin umano ng pamahalaan na makatulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang ani sa makatwirang presyo na kalaunan ay ibebenta sa mas murang halaga sa mga mamimili. Paliwanag ni Vice Governor D, ang presyo ng palay ay hindi lamang nakasalalay sa iisang tao, kundi sa maraming aspeto gaya ng supply and demand at presyo sa pandaigdigang merkado. Ayon pa sa kanya, may ginagawa silang hakbang tulad ng pakikipagtulungan sa National Food Authority upang mabili ang palay sa mas mataas na presyo. Gayunpaman, hindi umano maalis ang agam-agam ng publiko sa patuloy na isyu ng korupsyon sa loob ng NFA kung saan piling individual lamang ang nakakapagbenta ng ani at karaniwang sangkot pa ang mga malalaking trader. Dagdag pa niya, limitado rin ang kakayahan ng NFA dahil 2% lamang ng kabuang produksyon ng palay sa lalawigan ang kaya nitong bilhin na katumbas ng 780,000 kavans. Sa katunayan, noong dry season, nakabili na ang NFA Isabela ng 500,000 kavans kaya 78,000 kavans na lamang ang natitirang alokasyon para sa wet season. Dahil dito, bumubuo ang pamahalang panlalawigan ng sistemang magpapataas ng presyo ng palay para sa mga smallholder farmers. Bukod dito, tinaasan na rin ng NFA ang alokasyon ng lalawigan hanggang 100,000 kavans. Sa ngayon, hindi pa epektibo ang naturang sistema dahil hinihintay pa ang listahan mula sa mga LGUs kung saan prioridad ang mga magsasakang may sinasakang 0.5 hektarya pababa. Tiwala naman si Vice Governor D na sa pagtalakay ng pambansang pondo, matututukan ang sektor ng agrikultura, lalo na sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Bogie D na kilala sa pagiging pro-magsasaka. Sa kabila ng mga hakbang na ito, tiniyak ni Vice Governor D na nagpapatuloy ang investigasyon laban sa mga anomalya sa loob ng NFA Isabela. Hinikayat niya ang mga magsasaka at ang publiko na magbigay ng kanilang salaysay upang makapagsampa ng kaukulang kaso at masugpo ang katiwalian. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Vice Mayor Kiko Diaz. Nagdidesisyon lang kung sino ang pagbibilan ng mga palay ay yung head ng NFA doon sa mga bodega, tama? Opo. So ngayon, tinanggal na natin yung authority na yon. Binigay na natin sa MAU at sa mga barabarangay. So at least mas maraming taong involved. Kung magka-problema man, mas, kumbaga, hindi ko masasabing perfecto, ulitin ko. Pero at least kahit papaano, tingin ko mas mangingibabaw pa rin yung mas maraming, yung totoo talagang matutulungan kaysa dun sa hindi gagawa ng maganda. Yun lang ang akin po. O, kami naman sa legislation, kung ano naman yung pwede namin maitulong para suportahan ang mga programa nito, ginagawa po namin ito. Kaya humingi lang kami ng pasensya talaga dahil nga hindi namin limitado at hindi namin kaya lahat. Pero nakakaasa naman po kayo, kami po ay nagtatrabaho para po sa inyo. Yun lamang po.